So what's up mga Davergads, mga kabiyaya? Welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV. Nga po pala isang TVJ defender at reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. May pag ganun eh. Well, natutuwa ako sa hairstyle ko ngayon eh. Binaliktad ko kasi bagay pala, no? Pala pag naka-side yung ganyan, parang si Alden Richard eh. And dimple, ang lalim mo. So ito, mag-usapan natin. Ito. Asan na yan? Ito. Lolit Solis. Na-pressure daw si Paulo Conti sa pagkapanalo ng Tito Vic and Joey sa trademark na Itbulaga. At ito. Bakit kina-question ng mga GMA Pro page bakit E80 pa rin ang nakasulat sa kanila? E80 pa rin ang spelling o ang piling number 1 station kapatid network na E80 pa rin ang tawag sa kanila. So susupal-palin natin yan. Ito pa isa. Bakit GMA, bakit hindi nyo binalita yung pagkapanalo ng Tito Vic and Joey? Reaction ni Paulo Conti sa pagkapanalo ng TBJ, viral. Ito, panoorin din natin. So, unahin natin tong kay, huli na yan kay Lolit Solis. Unahin natin tong, saan na to? Wait lang, hinahanap ko pa. Ito. O nga pala, bago natin simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, ayaw gumana ng ating Facebook. Okay, naglalag na naman tayo, no? Batang ina talaga lagi ng wifi ko. So, unahin natin to. Ay kaso naka-ano na pala ako dito. Ay, hindi. Ito. Yan mo, makikita nyo dyan sa screen. Naka-screen recorder tayo. Yan, makikita nyo rin. Sabi ni Kapuso Warriors Original. Original ka ba? E80 pa rin ang piling number 1 station, kapatid network. E80 pa rin ang tawag sa kanila. Actually, hindi pa rin sila matatawag at ganap na Itbulaga ang noontime show na ng mga matatandang antukin. Kahit ibalandra pa nila ang OBB at title card na poorly edited o magsigawan ng Itbulaga sa camera. Dahil sumusunod lang ang mga 5 sa hakbang, samantalang yung mga thunders ay matitigas ang ulo. At dumidilim yung natin, liwanagan nga natin. Yan. Matitigas ang ulo. Sila laging nasusunod at ang yayabang pa. Kaya no wonder why minamalas at inahalat sila ng advertiser at sa mga tauhan. Hindi ko alam kung saan nila ito nakukuha yung mga ganito, no? Ay, ngitang-ngita nyo dyan sa screen, di ba? Paano inaalat sa advertiser? Sa advertisement, paano? Saka paano inaalat sa mga tauhan? Andun nga kami, ang babait ng mga staff dun. Paano inaalat sa mga tauhan? Alam niyo ito, tandang-tanda ako, 15 years ago, 15 years old ako, 30 years old na ako ngayon. Kasama ko pa yung mga tito ko, yan, si Tito Oslick Guevara, pakisubscribe din po. 15 years old ako, nanood kami sa APT Studio, no? Nung panahon na nandun pa Tito Vic and Joey at ang Itbulaga. No, doon pa lang na ko na doon na ang susungit ng mga camera. Pinagalitan pa nga ako noon dati. May nagalit sa akin doon, tumayo lang ako, magpapapicture ako kay Ma'am Alan Kay. Nagalitan ako. Diyan sa sa TV5. Wala kang makikita na nagsisigawan sila. Wala kang makikita na parang nag-iiringan, may mga galit sa isa't isa, sa Tito Vic and Joey. Ultimo nga yung mga cameraman, binibiro ni Tito Sen eh. Off camera yan ha.
mga cameraman, binibiro ni Tito Sen. Yung mga, ano tag doon, floor manager ba yun? Hindi ko tawag doon. Yung mga, basta yung lahat ng mga staff doon, binabati. Si Jose Manalo, tinuturuan niya yung mga, yung mga tao doon, yung mga staff, kung ano dapat gawin, ito, ganyan. Kasi alam naman natin dati, kung ano dati trabaho ni Jose Manalo, di ba? Yung Mayor Jose Manalo. So doon mo makikita na etong Dabber Gods talagang may pagkakaisa, tsaka mahalaga sa kanila yung mga staff nila. Oo, makikita mo, doon kami, katabi ko nga mismo dito. Noon pa man, nakita na namin yan, pangilang panood ko na, hindi ko na mabilang. Makikita mo kung nagbibiruan sila, si Mama, yung mga babae doon na mga, ang tawag doon, mga writer, mga nagsusulat, nagtatawanan sila Jose, ganito, ganyan. Oo, maririnig nyo na ako na, kahit gano'n na, nanonood lang ako, palamasid ako eh. Ismoso ako eh. Si Enyo Master, sino ba to si Archie, si Sir Richie, yung kalbo, nakalimutan ko. Tama ba? Ito, kung sino man yung TV5 staff dyan, i-comment nyo sa baba. Yung kalbo, si Sir Richie, yung isa sa mga pinakamabait dyan. Laging nag-a-assist sa amin, laging kabiruan din yung master ng Tito Vic and Joey. Oh, si Ma'am Ali. Pagkababait. Kaya yung sinasabi mo na ganito, yung minamalas at inaalat sa advertiser at mga tauhan, kalokohan to. Oo, isang malaking kalokohan. Oh. Ano to? Sabi ni Inang Mother, pinag-edit na kita, nakakaawa kayong hirap na sa pag-down sa original at walang katulad na Itbulaga. Oh, kaya nga, pinag-edit ka na. Oh, nilagay na Itbulaga. Oh, supalpal siya agad oh. Oh, siguro sabi niya to, Dioneto, oh, siguro nagtanim na naman to ng maraming ampalaya sa likod bahay nila. Alam mo, kahit yung mga yung mga supporters ng TBJ, napaka basic bumanat pero rock eh. Oh, matatawag ang TBJ pero sila pa din ang panalo dahil sa kanila talaga ang Itbulaga. Totoo yan. At walang programa na ng Itbulaga naging bumata at tumanda kasi di matatanggap na talunan, kaya sinasabihan laban sa TBJ, pag inggit, pumikit na lang. So yan na natin yan. Huwag na natin pagpapansinin yung hinayupak na yan. So dito tayo sa isang post ito. Isang katanungan po ng isang netizen, ng isang legit supporters ng TBJ. Ito po yung katanungan. Sabi ni John Borja. Shoutout sa John Borja. Oh, sorry, pinakita ko na yung pangalan mo rito. Ba't lumalabo yung camera ko? Hindi naman ako lobat ha. Sira ulo itong mga inayupak na ito na batok ito eh. Eto, GMA, bakit hindi nyo binabalita yung pagkapanalo ng TBJ sa Marikina RTC doon sa copyright issue ng Itbulaga against tape at sa mga halusos? Kala ko ba wala kayong kinikilingan? Oo nga bakit nga ba? Kasi nung nakaraan, nung nanalo ang TBJ sa IPOPIL or kinansila ang registration ng Tape INC sa trademark na Itbulaga na 10 years contract, di ba? 10 years extension pala, sorry. 10 years registration contract. Binalita ng GMA yun. Pero bakit nung panalo na ang TBJ, bakit hindi na nila binalita? Napapaisip ako. Anong meron? Samantalang matatandaan natin ng bukang bibig ni Annette Gozon Valdez
na never silang kumampi sa Tape INC. Diba? Interview niya kay Boy Abunda. Pero bakit ngayon parang unti-unti na nating nalalaman at napapatunayan, dati haka lang tayo, no? Pero ngayon parang napapatunayan na natin sa sarili natin na tama nga yung suspecha natin. Excuse me. Na etong GMA at ang Tape INC ay magkakampi talaga at pinagtutulungan nila ang Tito Vic and Joey at ang legit Dabber Cats. Okay. Kasi magtataka ka, no? Nanalo ang Tito Vic and Joey, pero bakit hindi ni-report ng GMA? Ang sakit masampal kasi ng katotohanan, no? Alam niyo, minsan kasi talaga, yung katotohanan, ang sakit talaga, no? Ayun yung pinakamalaking kahihiyan sa isang tao. No? Halimbawa, may kinampihan ka, ganyan. Tapos mali pala. Tapos natalo. Ang sakit nun. Oo. Kaya ngayon, gets ko yung mga nararamdaman ng ng mga vlogger sa kabila eh. Pero pinagtatanggol nila yun, tapos natalo sila. Deserve. Yan nagtanong lang naman. Ito, huwag natin masamain yung sinabi ni John Bora. Isa siyang concerned citizen na nagtatanong na bakit sa dinami-rami dati nagbabalita agad ng GMA. Pero ba't ngayon ng GMA parang nanahimik ata? Bakit? Anong nangyari? So, tingnan natin yung comment dito. Nasaan na yung mga comment? Hindi pabor sa network nila yung news, haha. Grabe, no? Ba't nga naman, nagtataka rin ako. Bakit nga hindi nila, ano kayang meron? Mama Annette Gozon Valdez, ba't hindi nyo ni-report? Para sana nalaman ng mga nanonood sa inyo na nanalo na ang Tito Vic and Joey. Isa nga punta nga akong GMA, interviewin ko to si Ma'am Annette Gozon. Sabihin ko, ma'am, pwede ba ma-interview ko kayo? About po dun sa hindi nyo pag-report ng panalo ng Tito Vic and Joey sa network nyo. Ba't hindi nyo po ba nireport? Ano po masasabi nyo? You talk to my lawyer. Sabihin niyan. Okay, muna tayo. So ito, panoorin natin to. Saan ba yun? Ito. Yung wait lang, saan na ba yun? Nawala tuloy. Wait lang. Ito, yung viral. Reaction ni Paulo Contis sa pagkapanalo ng Tito Vic and Joey. Viral daw. So ano ba ito, ma'am? Kasi may banat na naman. Kaya kailangan talaga din nating panoorin ito, kasi dito natin minsan na nalaman eh. Okay. Reaction ni Paulo sa pagkapanalo ng TVJ. Viral. Hindi inasahan ng marami ang naging reaksyon ni Paulo Contis sa pagkapanalo ng TVJ. Wagi ang TVJ sa kasong copyright infringement at unfair competition laban sa Tape Incorporated at GMA Network Incorporated. Sa madaling salita, opisyal na nilang magagamit ang titulong Itbulaga sa kanilang programa. Galing mismo ito sa TVJ na inanunsyo nila sa kanilang Facebook page nito lamang January 5. Sakto kasing nasa TV5 Media Center pa sila nang lumabas ang desisyon ng Branch 271 ng Marikina Regional Trial Court. Kaya mismong sa setup ng noontime show nilang E80, naganap ang magandang balita para sa mga Dabber Cats. Panimula ni Vic, sa lahat ng kaibigan namin, mga nanonood sa Facebook Live, marahil nagtataka kayo kung anong ginagawa namin dito. Hindi po kami kakanta, wala po kaming ibebenta. Meron lang po kami sanang gustong ibahagi sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng Dabber Cats. Si Tito Sen ang nagbasa ng desisyon ng korte kung saan sinasabing nanalo ang TVJ para sa copyright infringement competition. Ngayon ay talagang sa kanila na muli ang pangalang Itbulaga at maaari na nila itong gamitin. Ano naman kaya ang reaksyon ng isa sa mga host ng Tape Itbulaga na si Paulo Contis patungkol dito? Dahil sa pagkapanalo ng TVJ,
Agad din naman na nagpalit ng pangalan ang programang Itbulaga sa Kapuso Network dahil hindi na nila ito pwedeng gamitin. Hango sa kanilang bagong jingle ang napiling bagong titulong Tahanang Pinakamasaya. Sabi ni Paulo Contis, akma naman ito dahil gusto lang nilang pasayahin at bigyan ng tulong ang mga taong patuloy na nanonood at sumusuporta sa kanilang programa. Ang hangarin lang daw nila ay magpasaya at magbigay ng tulong sa kabila ng pinagdaanan nila. Ngunit tila naging matipid ang sagot ni Paulo sa interview sa kanya kung paano nila nagawang magpalit agad ng titulo. Tinanong din kung ano bang naramdaman nila noong Sabado ng tanghali sa anunsyo ng TVJ. Medyo tensyonado pero masaya. High spirits lahat, sagot nito. Kagaya ng unang statement ng legal counsel nilang si Attorney Maggie Abraham Garduque, Grabe sa ginawa nabigla sa rin daw mukha sila niya. sa desisyon. Sabi naman ng actor-host na kailangan nilang sumunod sa desisyon ng korte. Nabigla rin kami sa desisyon, pero we had to follow and prepare agad sa maiksing oras na meron kami, dagdag niya. Matatanda ang nag-viral din ang reaksyon noon ni Paulo Contis kaugnay sa balitang pagkapanalo ng TVJ. Dahil tila proud pa itong sabihin sa kanilang programa ang titulong Itbulaga. Ngunit ngayon ay hindi na nila magagamit ang naturang titulo dahil nanalo na nga ang TVJ laban sa kanila. Pahiya. Marami namang solid dabbercats ang naging masaya sa desisyon ng korte. Just have to compete from the beginning. Sana noon pa, binitawan na nila ang title ng show at ito na ginamit nila. It all boils down on content. Move on na lang. Nagulat pa pala. Di ba dapat expected na nila? It's about time. Matagal nyo namang ginamit ang show na Itbulaga kahit alam nyong hindi sa inyo. At ang tunay na may-ari ay ang TVJ. Pero sila pa yung nagparaya at dinaan nila sa tamang proseso. And the truth prevails, which is TVJ is Itbulaga. Period. Mag-move on na. Kaya naman at mas tatanggapin pa kayo ng tao. At saka para positive vibes. Okay, positive vibes. Ay, Reaction. Ni ay, Paulo. nako. Tingnan natin yung tingnan natin yung mga comment dito. Dito, minsan lap trip dito eh. Lap trip dito sa... Ano yung namanabas din? Pagkapanalo ng TVJ. Lap trip dito sa comment section. Oh. Yan, naka-screen recorder. Okay, sabi ni Net. Ano to? Anti-Kona. Mabuti nga sa kanila ang yabang kasi nila. Lalo na yung Paulo na yan. Masaya daw. Importante ay kung alin ang mas malakas na programa ngayon at hindi ang title. Sabi ni Marius Paa. German Esteban, iba ang original, hinahanap ng fans talaga, okay, di ba? Bakit ka mabibigla singit ka lang dyan. Sa pool si Paulo dun na. Bastos kasi si Contis, walang galang na karma tuloy. Sabi ni Bel Panaligan. May reaction to TVJ, may reaction to Contis. Sa TVJ, puro heart, strong. Sa kay Paulo, puro tawa, iyak, sipon, iyak. Patawas kasi kayo, alam nyo naman ang totoo mula umpisa dahil yan sa inyo. Dahil di yan sa inyo. Sabi ni Bernadette Castro, paano magpapatawas? Patawas. Ano yun, nanuno? Wisit? Narciso Santos, ba't kayo mabibigla sa desisyon talagang namang alam nyong alam nyong talo kayo dahil fake kayo. Pati ba naman dyan sa arte pa, scripted? Ano daw? Pati ba naman dyan, arte pa, scripted? Talagang may title na yan, nakahanda nung agad nagpalit. Kahit naman sa pagtawanan, pilit ang pagpapatawan nyo, walang dating fake din ng response. Galit na galit si si Sir Narciso. Bakit ba Contis, di ka ba makamove on? No? Di ka naman ang may-ari, host ka lang, dapat tumahimik ka na lang. Totoo yan. Yabang ka kasi, kailan ka lang tumubo sa awayin mo ang mga original TVJ. Awit totoong Bulaga, nanalo na, congrats sa mga Dabbercads. Lesson learned, wag angkinin ng hindi mo pagmamayari.
Uy, ganda. O, totoo yun. Loko-loko pala kayo. Alam nyo na hindi naman sa inyo pipilitin nyo pa korte na ang nagdesisyon. O, ito pa. Mukha mo, ayusin mo muna. Sustento sa mga anak. Sabi ni Regino La Canieta Pascual. Anak talaga yung nakita, no? Ngayon, tingnan natin Paolo Contil. Kung aabot ka sa dekada dyan sa bago ninyong pangalan, naabangan ka ng mga manonood dahil sa attitude mo na harap ng telebisyon at hindi ka na pag-uusapan o i-comment ng legit Dabarkads, hindi ka kawalan. Hehe. Oo nga, no? What if kaya, no? Ito rin, diba, sinabi ko na sa vlog ko yan na aabangan ko talaga yung yung pagtanda ni Paolo Contis kasi medyo mas bata naman ako dyan sa kanya, eh. Aabangan ko yung pagtanda niya. Ngayon, doon ko siya ulit tatanungin. Kung halimbawa na pumatong siya ng 60, ano naman nararamdaman niya sa katawan niya? Para ma-realize niya yung pinagsasabi niya sa Tito Vic and Joey. Kasi may lakas loob, bata pa kasi kaya wala pang nararamdaman, eh. Gusto lang niyan mapansin para sumikat daw siya. Laos na kasi. So, huwag natin basahin yan. Okay? Ano ba yung mga nandito? Okay. Eto, punta na tayo dito sa kay Lolit Solis. Yan, dito tayo kay Lolit Solis. Lolit Solis po ay ito po siya po ang siya po, makikita niyo dyan sa screen, siya po ang manager ni Paolo Contis at ang nagpauso ng salitang fake bulaga. Kaya hindi nila makasuhan yung mga vlogger, yung mga tao na nagtatawag sa kanya ng fake bulaga noon dahil ang nagpauso ho nito ay yung manager ni Paolo Contis. Inom lang ako tubig. Namamahaos na ako. Okay? Ito, basahin natin na, ha. Ako si Lolit Solis. Yun, may kape pa tayo from my daddy. Thank you. Ito, ako si Lolit Solis. Yan. Tapos may picture ni Paolo Contis. Makikita nyo dyan sa screen, no? Ito. Saan ba yun? Kaloka. Si Paolo Contis, Salbe, parang pressure siya sa nangyari sa Itbulaga dahil sa mga titulo na parang pinag-aagawan. Kahit ano pa ipalit na title, hindi na mababago na nakatatak na rin iyon Itbulaga sa dalawang programa. Pag itatanong mo anong pinapanood ang Itbulaga sa GMA o Itbulaga sa TV5, iyon lang maririnig mo. Ito, hindi naman ako nakikipag-aaway sa'yo, Madam Lolit Solis, pero parang kalokohan nata yung pinagsasabi nyo. Kapag tinanong daw yung mga tao, anong pinapanood mo? Itbulaga sa GMA o Itbulaga sa TV5? Ako ni minsan kahit sino tanungin ko, walang ganyan. Meron pa may isang magsasabi, it's showtime, maaari pa. Totoo, it's showtime, pwede pa. Pero yung sasabihin, lahat daw ng maririnig, Itbulaga sa GMA, Itbulaga sa TV5. Parang gumanon na rin bigla si Lolit Solis, ha? Parang bumaliktad na. Anong nangyari? Kalokohan to, madam, ha? Nasasabihin mo kapag tinanong or nakatatak na daw ito. Pag tinanong mo ang pinapanood, ang Itbulaga o sa GMA o Itbulaga sa TV5, yun lang ang maririnig mo. Nakatatak na daw yun sa utak ng tao. Kalokohan yun. Malaki ang nagawa ng noontime show kay Paolo Contis. Iyon, perfume niya as a host. Parang naging sinlaki ng TVJ. Wow. Naging malakas ang energy niya.
Parang kalokohan to. Naging ano daw ng TVJ si Paulo Contis. Kuko, siguro kuko pwede. Naging malakas ang energy niya. Nagkaroon ng disiplina. Parang kalokohan na ata itong pinagsasabi ni Lolit Solis ah. Nagkaroon ng disiplina si Paulo Contis. Disiplina pala yung lait-laitin mo yung matanda. Na kesyo kaya daw laging naka-long sleeve at palagi daw panay upo, bibihirang tumayo, ngayong gets niya na. May disiplina pala yun. Ganun pala yung disiplina sa inyo. So, hindi ka pala bagay, hindi ka affected dun sa sinabi. Tutusin na, Madam Lolit Solis, pati ikaw, apektado ka dun sa sinabi ni Paulo dahil may edad ka na rin. At bibihira ka na rin magtatayo. May disiplina. Nagumising sa umaga at financially very stable siya dahil sa additional income niya. Tsaka naging mas healthy and ang corporation na maging 3 ang noon-time program now. Pagalingan sila ng production number, inviting of guests at medyo binabawasan na ang mga pag-absent ng mga main host. Maganda, tatlo sila na pinagpipilian ng mga TV addicts na tulad ko. Ngayon 2024, mas pinili pa ng mga noontime show na mas attract ang viewers. Promise ng mas magandang show pa ang ihahandog nila. Kaya nga, mas matindi pa ang magiging labanan, bongga. Okay? May mga hindi ako may mga hindi ako sangayon doon sa sinabi mo nandun yung pag tinanong mo daw yung mga tao, ang sasabihin daw, anong pinapanood mo? GMA sa Itbulaga o GMA sa TV5? Siguro may tinanong to si Ma'am Lolit Solis na isang tao, yun ang sinagot. Tapos yan na yung pinost niya. Tapos sa tsambahan niya pa, kaisa-isa pang avid fan ng TPINC. Masama nga nito si Paulo Contis yung tinanong niya. Tapos yung about sa disiplina, siguro doon sa pagising, bakit lagi ba tanghali si Paulo Contis dati? Lagi palang tanghali gumising. Okay. Kaya ganun siguro, no? Bagay, tsaka naman to anak-anakan niya kasi yan si Paulo. So, siguro dating binabanatan niya ang tape. Pero medyo nahihiya na rin siya siguro. At nagpalubag-loob na lang siya ngayon dahil natalo na nga. At baka mamaya ituloy nga yung kaso sa kanya. Siya yung pag-initan. Dahil siya ngayon nagpasimula ng salitang fake bulaga. No? So, kaya medyo binabaan niya na lang yung pride niya. Ay, naku talaga. Tanda ko dati to magkakasama to si Lolit Solis, Joey De Leon. Sino pa ba yung iba? Yung Star Talk, nakalimutan ko. Kasi puro mga blind item sila dun eh. Kaya siguro hindi rin maiwasan ni Lolit Solis na kumampi sa Tito Vic and Joey dahil may pinagsamaan sila ni Joey De Leon, ni Enyo Master. Kaso nga nagkataon nang nakuha pang tawag dito ang nakuhang host sa Colorum na noon time show sa Tahanang Pinakamasaya ay hindi na pala Colorum. May Tahanang Pinakamasaya nga pala yung title. Sorry, nakalimutan ko. Ay itong si Paulo Contis. Kaya ang nangyari, sa sobrang inis niya rin siguro at hindi niya na rin maiwasan, at itong Paulo Contis nagyabang pa. Kaya yun, ito, nagpaano na lang siya, nagpakumbaba. Parang ginamo-amo niya ng konti yung tape kasi syempre natalo na eh. So
So yung mga kadabarkads, mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video natin. Anong may kukomento mo sa mga napag-usapan natin, comment mo dyan sa baba. Siyempre, wag niyong kakalimutan na mag-like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout kala Kuya Armin Patricio, Ate Irene Patricio, Kuya Lori Del Rosario, kaya kay Ate Rose Villapuerte from Canada. Canada rin ba siya, no? Oo nga pala, Canada din pala sila, Kuya Armin and Ate Irene Patricio. Mami Rena Baher na nasa UK. Mami Teresa Harong na hindi ko pwede sabihin kung nasan siya. At sino pa ba, mga Ate Joy Salay, Ate Elaine sa BMB dyan group and TBJ Forever, kaya Mami Johaira Jane, kaya at sa FB page, FB Defender ng Dabarkad, sila Andoy, sila yung eto ang true, basta hindi ko kabisado yung ibang pangalan ng admin doon. Shoutout sa inyo na nakasama namin doon sa studio nung nakaraan. Yan, ang babait at ang gagalang ng mga bata. Oo, si Andoy din, no? Oo, sinasabihan nilang mukhang Peppa Pig daw. Oh, pero cute siya personal si Andoy. Kamukha niya nga si si Ted. Joke lang, Andoy. Joke lang, Andoy. Huwag ka maga. Diawig lang kayang konti. Binanatan niya, no? Di, sanay na sa akin niya si Andoy. So yun, hanggang dito na lang yung video natin. Maraming salamat mga kadabarkads. Yan, ingat po kayo palangin. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.